Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-103 na kabanata. Ang paghahanap at copycat na pag-ibig. Si Melissa ay nasindak at nabigla. Hindi siya makapaniwala na si Alex ay magagawang pumatay. Kahit na mas importante siyang tao sa iba, ang pagpatay ng tao ay ibang usapin na. Walang idea si Melissa kung gaano ka makapangyarihan ang pamilya ni Alex. Ang pagpatay ng 2 tao ay balewala sa pamilya Ambrose. Para lang sila pumatay ng ilang insekto. Ang puso ni Melissa ay kinilabutan, habang nakatingin sa patay na katawan ni Lo. At ang mga dilat ng mata nito ay nakatingin sa kanyang likuran. Ang mga nagagalit na kidlat ay lalong lumakas. At ang tunog ng ulan ay lalong umingay. Humarap si Alex kay Melissa, at itinutok ang baril. Hindi mapigilan ni Melissa ang panginginig ng kanyang buong katawan. "Alex, ano ang gagawin mo?" pagtatanong ni Melissa. Nakita na niya si Alex kung paano gumamit ng baril, at kalabitin ito. Kaya nangyari ang mga bagay na ito kay Debbie, ay dahil pakana mo. Ang daliri ni Alex ay matigas na nakahanda sa gatilyo. "Hindi mo ako kayang patayin," sigaw ni Melissa. "Girlfriend mo ako, at hindi mo ako pwedeng saktan, kahit ano pa ang nagawa ko. Isang gabi tayong nagsama sa kama, at ngayon ay ganito ang pagtrato mo sa akin. Anong klaseng lalaki ka?" Ang isa sa mga tao ay sinampal siya ng malakas. "Huwag kang magsalita kay Mr. Ambrose ng ganyan. Hanggat wala ka pang hiling bago mamatay. Ang lakas ng loob mo saktan ako," sigaw ni Melissa. "Babae ako ni Alex, at papakasalan ko siya." Tumayo siya, at inilabas ang hospital report mula sa kanyang bag, at itinapon ito kay Alex. "Tingnan niyo mabuti ito. Mayroon akong internal damage, at ikaw ang gumawa nito sa akin. Sinabi rin ng doktor na may malaking chance na mabuntis ako. Pwede kitang mabigyan ng anak, tapos ganito ang pagtrato mo sa akin. Wala ka bang konsensya?" Lumapit siya kay Alex. "Di ba sinabi mo sa akin na papatayin mo ako? Sige, patayin mo ako. Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Barilin mo na ako at hayaan mo akong mamatay." "Ano ang ginagawa mo?" tanong ni Ken, na pinipigilan si Melissa. "Lumungod ka uli," utos ni Ken. Hindi siya papayag na maging walang galang sa harapan ni Alex. "Ayoko na kitang makita muli," wika ni Alex, habang ibinaba na ang baril. "Umalis ka dito." Naging magkasama sila nito, kaya hindi niya kaya na siya mismo ang papatay dito. "Mr. Ambrose," wika ni Ken, na may kaunting pagtataka. Kahit na natulog si Alex kasama si Melissa, wala itong pagkakaiba. Mayroon siyang 100 paraan para mawala ang bata, at patahimikin si Melissa. "Umalis ka na dito, bago pa magbago ang isip ko," sigaw ni Alex kay Melissa. Natatakot si Melissa na baka masiraan si Alex ng ulo, at patayin siya, kaya tumalikod siya at mabilis na tumakbo. Pagkatapos ng 5 minuto, nakatanggap si Ken ng tawag mula sa kanyang tauhan. "Mr. Ambrose, wala kaming natagpuan na kahit anong bakas ni Miss Stonehill sa lahat ng hospital ng New York." Pagre-report ni Ken. "Suriin niyo muli," wika ni Alex, "tingnan niyo rin ang mga hospital na nasa labas ng syudad. Kailangan ko kayo para mahanap si Debbie, para sa akin." Isang lalaki ang may seryosong ekspresyon na naglakad, at lumapit na dala ang isang balita. Dinala ni Lo si Debbie sa Pavilion Hotel. At sinabi ni Ken na imbestigahan ito ng mabuti. "Mr. Ambrose, Mr. Stokes, tiningnan namin ang surveillance footage sa labas ng Pavilion Hotel." Pagre-report ng isang lalaki. "Si Miss Stonehill ay isinakay ng isang sasakyan. Kasalukuyan na po naming hinahanap ito. Sa ngayon ito po ang surveillance video, inilabas nito ang kanyang cellphone, at ipinakita kay Alex ang video. Sa video, nakita si Debbie na nahulog mula sa 4th floor, at tumama ang ulo nito. At huminto ang isang sasakyan. Isang lalaki at babae ang lumabas. Pinagmamasdan nila si Debbie ng ilang segundo bago isinakay sa kanilang sasakyan at umalis.
Kahit na hindi malinaw na nakita ang mukha ng dalawang tao sa video, posible pa rin na makilala ang identity ng mga ito. Umupo siya sa batong upuan ng courtyard, at naghihintay ng balita. Pinanood niya ang lawa ng dugo ng bangkay ni Lo at ng asawa nito. Umuulan pa rin at basang-basa na siya. Pero hindi pa rin siya gumagalaw. Wala pa rin nakakaalam kung ano ang nangyari kay Debbie, at wala siyang pakialam sa iba pang bagay. Mr. Ambrose, kailangan ninyong pumasok, at umalis sa ulan. Wika ni Sam na nag-aalala. Magkakasakit kayo kung mananatili kayo dito. Si Sam, Ken, at ang 6 pa na lalaki, ay naiwan sa labas kasama si Alex. Hindi, sagot ni Alex. Mr. Woodsworth. Mr. Stokes, pwede na kayong pumasok sa loob. Dito lang ako at hihintayin ko si Debbie. Ang mga tubig ng ulan ay bumubuhos sa kanyang mukha. Maayos ang kanyang itsura, confident siya na makakabalik ng ligtas si Debbie. Pero, gusto ni Sam na pilitin pumasok si Alex. Sinabi ni Ken kay Sam, hindi nakikinig si Mr. Ambrose. Wala siyang pakialam sa lahat, maliban sa pagbabalik ni Miss Stonehill. Sa ating mga koneksyon, hindi magtatagal mahahanap natin ang dalawang tao, at maibabalik si Miss Stonehill, wika ni Sam. Nanatili silang nakatayo sa likod ni Alex sa courtyard, habang bumubuhos ang malamig at malakas na ulan sa kanila. 1 oras, 2 oras, 5 oras hanggang naging isang magdamag. Sa pagkabigla ni Ken, hindi pa rin nila natatagpuan si Debbie. Nang umabot na ng alas 5 ng umaga, si Ken ay hindi makapaniwala. Hindi niya nagawang mahanap ang dalawang kumuha kay Debbie. Sa koneksyon ni Ken, dapat ay makikita niya ang mga ito, sa oras pa lang ng pag-apak nito sa hotel, restaurant at sa supermarket ng New York. Pero walang bakas ng kahit ano ang dalawang tao. Wala siyang nakuha na kahit anong palatandaan sa loob ng 10 oras. Wala siyang lakas ng loob sabihin ito kay Alex dahil alam niya na lalong mag-aalala lang ito kay Debbie. Huminto na ang ulan. Mr. Stokes, may balita na ba? Pagtatanong ni Alex, habang humaharap kay Ken. Ang kanyang mga mukha at labi ay namumutla, ang kanyang boses ay garalgal at natatakot. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Pasensya na Mr. Ambrose, wika ni Ken, na may guilt ang pakiramdam. Ang mga tauhan ko, ay walang kwenta. Nanlumo siya, nang makita ang mata ni Alex na umikot, at natumba. Bumagsak ito. Mr. Ambrose, tawag ni Ken, na nagmamadaling lumapit dito. Tumawag sila ng doktor. Sinabi ng doktor na nagkatrangkaso si Alex dahil sa pananatili sa ulan ng matagal. 5 araw ang kinailangan ni Alex para medyo bumuti. Sa loob ng 5 araw, si Ken ay aktibong naghahanap sa 2 tao na kumuha kay Debbie. Ganun pa man, kahit anong hanap ang gawin nila sa New York, at sa paligid nito, wala silang nakitang palatandaan ng mga ito. Parang naglaho sa hangin ang mga ito. Sa loob ng 5 araw na pagkakasakit ni Alex, lagi siyang nakatingin sa diary ni Debbie, araw-araw. Napagtanto niya, na hindi niya kaya malunod sa depression. Kailangan niyang tulungan ang kanyang sarili, kung gusto niyang mahanap si Debbie. Naiintindihan ni Alex ang kabiguan ni Ken, para mahanap si Debbie, sa loob ng 24 hours. Naiintindihan niya na baka dinala ito sa ibang lugar, at ang paghahanap sa kanya, ay nagpapatuloy pa. Araw-araw ay nakikinig siya sa report ni Ken. Kung makakahanap sila ng clue tungkol kay Debbie, mabilis itong nire-report sa kanya. Pinalawak pa ni Ken ang paghahanap sa buong East Coast Division. Pakiramdam ni Alex ay palapit na ng palapit sila, para makita si Debbie. Namalagi na siya ng matagal sa Azalea Guest House, at ngayon ay lumala na ang kanyang pagkainip, at gusto na niyang bumalik sa Preston University. Pagkatapos magpasalamat sa pagtulong ni Ken, lumabas si Alex at sumakay ng bus, patungo sa Preston University. Naglakad siya sa Ramsey Lake kung saan naroon ang magagandang alaala nila ni Debbie. Marahan siyang naglakad sa Ramsey Lake, at siya ay nabigla. Nakita niya si Debbie na nakatayo doon, at nakatingin sa lawa, katulad ng kanilang unang pagkikita. Mukha siyang tatalon sa lawa. "Huwag Debbie, huwag," sigaw niya dito, habang nagmamadaling lumapit. Dahil sa narinig na boses, lumingon ito, at nabigla, dahil nagmamadali itong lumalapit sa kanya. Natumba na siya, bago pa makapag-react. "Debbie, ano nang ginagawa mo? Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw?" pagtatanong niya. "Alex," mahinang sabi nito.
Ikaw, wika ni Alex na hindi makapaniwala, na parang nagbago ang mukha nito, sa harap ng kanyang mga mata. Doon niya lang napagtanto na hindi ito si Debbie. Si Kelly ito. Mabilis niyang binitawan ito, at tumayo. Saan ka nagpunta? Tanong ni Kelly, habang marahan na tumatayo. Ang kanyang mukha ay medyo nag-flush. Nagtanong-tanong siya tungkol kay Alex at Debbie. Pinag-aralan din niya ang kanilang nagdaan. Para mapansin siya ni Alex. Nagsimula siyang magsuot ng katulad ng mga pananamit ni Debbie. Alam din niya, na ang Ramsey Lake ay isang makahulugang lugar para sa kanila. Kaya nagpunta siya roon para tingnan ang paligid. Pasensya na, wika ni Alex. Umupo siya sa tabi ng lawa, tumingin sa tubig at naaalala niya ang lahat ng nangyari doon. Nasaan si Debbie? Pagtatanong ni Kelly na naglalakad palapit sa kanya. Ang mga ikinikilos ni Alex ay hindi normal, bakit parang frustrated siya? Nakidnap siya, marahan na sagot ni Alex. Kailangan niya itong matagpuan agad. Umubo siya ng ilang beses at naatching. May sakit ka ba? Pagtatanong ni Kelly, na may seryosong ekspresyon. Ang mukha ni Alex ay maputla, at obvious naman na may sakit ito. Halika sasamahan kita para pumasok sa loob at makapagpahinga. Masyadong mahangin dito, at sigurado ako na ayaw mo lumala ang kondisyon mo. Nagsimula si Kelly tulungan ito tumayo, pero nakayuko lang si Alex. Sumagot ito. Okay lang ako. Ginamit din ni Kelly ang mga nakikita niya kay Alex. Tumingin siya ng simple at tumayo ng tahimik katabi ni Alex. Para may makasama ito. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.